ng ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Roma, chapter 8, verse 38 and 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. So ngayon po ay mahalaga na makumbinsi na tayo, ma-eliminate ang lahat na tinatawag nating shadows of doubt. Mawala lahat yung mga anino ng pag-aalinlangan. Ito'y kinakailangan maging parang beyond reasonable doubt. Wala talagang kapirasong pag-aalinlangan na mahal ka ng Diyos. Amen? Nagkamali tayo at feeling natin na masama tayo, ang pakiramdam natin ay hindi na siguro kung mahal ng Diyos. Pero malinaw po sa nabasa natin, nothing, absolutely nothing that will separate us from the love of God. It is a constant love, a lingering love. Mamahalin ka ng Diyos hanggang kailan. Amen? Alam po natin na mayroon pong impeachment trial. Amen? Kinakailangan ay mapatunayan po nila kung sino man yung sinasakdal, kasama ng mga ebidensya, circumstantial, physical evidence, mapatunayan na talagang itong tao ito ay nagkasala. Walang duda. Yan din po ang kailangan natin mapatunayan sa sarili natin. Walang duda, mahal ko ang Diyos. Walang duda, mahal ako ng Diyos. Amen? From now on, mga kapatid at mga kaibigan, never na magkakaroon na tayo ng doubt sa Diyos. Ngayon, maaaring sa tayo nakakarinig tayo ngayong salita ng Diyos, nasa simbahan tayo, madali natin sabihin, okay, hindi tayo nakakaranas ng anumang kapigatian ngayon, madali natin sabihin, tama, mahal ako ng Diyos. Ang sinasabi ko po, may mga darating na magkakataon sa buhay natin. Magkakaproblema tayo, magkakaroon tayo maggusot sa buhay. Ngayon natin sabihin sa ating sarili, mahal mo ba ang Diyos? Mahal ka ba ng Diyos? Amen? It must be a constant understanding. Mahal ako ng Diyos. Sinabi po rito na neither death or life. Hindi ako mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang tao po, saan natatakot? They are afraid of living and they are afraid of dying. Natatakot ang mga tao yun. Paano tayo magbubuhay sa sitwasyong ito ngayon? Ang hirap ng buhay. Amen? Natatakot ako sa future ng ating mga anak. Amen? Mahal ka. Natatakot ako mamatay. Natatakot ako mawala ng buhay. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin sa kamatayan. Ang sabi ng Panginoon, death and life, nothing will separate us from the love of God. Nor angels, nor demons. Pero po dito na, nor the present, nor the future. Ano ng Panginoon? Mamahalin kita magpakailan pa man, all the time. Amen. Ano po yung pag-ibig ng Diyos? Ito po, nakasulat po sa Psalms 136 verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Amen. Ang pag-ibig niya ay magpakailanpaman. Hallelujah. Mamahalin tayo ng Diyos, gaano man ito kataas, o yung height, o gaano man ito kalalim. Amen. Kung tayo po ay magka-travel sa universe, amen. Magka-travel tayo kahit saan, makabot man tayo sa pinakamataas na bundok ng daigdig na ito, o pinakasukdulan ng kalawakan, o pinakalaliman ng karagatan, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi po katulad ng cellphone. Kapag ikaw ay napunta sa cemetery, may dead spot. Amen? Meron pong lugar na kung saan ay wala pong signal. Amen? But the love of God, saan ka man naroon? Signal. May signal. Nandun pa rin ang pag-ibig mo. Sa madaling salita,
the love of God is constant. Gusto kong ilagay natin sa puso natin. Ang pag-ibig ng Diyos sa akin ay laging nandiyan. No matter what. Lagi natin remind ng sarili natin, the love of God is always constant. Ito po, papasahin ko po ng mabilis. Love is patient and kind. Ang pag-ibig ay mapagpasensya. Ang pag-ibig ay mabuti. Ang pag-ibig ay hindi nainggit, hindi nagsiselos, hindi proud, hindi selfish, hindi rude. Love does not demand its own way. It's not irritable or touchy. It does not hold grudges and will hardly even notice when others do it wrong. Hindi pala ibig sabihin ng pag-ibig. Pag tayo po ay punong-puno ng pag-ibig, ay bihirang-bihira lamang makita yung pagkakamali ng kapwa mo. Amen? Parang wala lang sa'yo. Sa iba, mayroon. Di ba? Kasi nga, you yield to God and you ask God, Lord, fill me with so much love. May manina yung iba eh. Pero parang wala sa'yo. Anyway, magkakamali rin naman ako in the future. And I want them to forgive me too. Amen? Pag tayo po ay nasa iglesia, when the church is filled with love, we barely see things that are wrong. Pag tayo po ay nawawalay na ng daan-daan sa pag-ibig ng Diyos, doon na tayo nagkakaroon o nakakakita ng mali ng kapwa natin. Nagiging technical na tayo, nagiging legalistic na tayo, nagiging methodiko na tayo. Amen? And that's the key. Tandaan po natin mga kaibigan, the key. Pag nakikita natin ang sarili natin, na nakikita natin ang pagkukulang ng kapwa natin, tayo po ay magpa-charge sa Panginoon. Charge me, Lord! Charge me! Kaya ganito po yung mga anak ko po nung maliliit sila po yung lumalapit sa akin, naglalain sila. At pinapatungan ko po sila ng kamay at sabi ko, I will give my love now. Sila po ay talagang magpipila at nagmamadali. At pag pinatungan ko po sila ng kamay, ganito po yung kanilang reaction. Oh! Hindi sila natutumba. Hindi po sila natutumba. They want to be filled with love. Amen. Sa spiritual realm, yan ang gusto natin gawin sa Diyos. O God, nagkukulang akong pag-ibig. Magagalitin na ako ngayon. Masyado na akong matampuin. Masyado na akong, Lord, I want to be charged. At yung pag-ibig ng Diyos ay parang eraser. Binubura niya. Binubura niya yung mga pangunawa natin. Because ang sabi ng Panginoon, it changes our understanding. At binibigay niya yung purong understanding. The mind of God is being transferred to you. Amen? Ang pag-ibig is a command of God. Ito ay talagang utos ng Diyos. Ito yung utos niya nung unang-una pa. Ang sabi niya ay sa 1 John chapter 2 verse 7 and 8, Dear brothers, I am not writing out a new command for you to obey, for it is an old one you have always had, right from the start. You have heard it all before, yet it is always new, and works for you just as it did for Christ. And as we obey this commandment, we have to love one another. And wala akong choice. Amen? If you are a Christian, you are commanded by God to love. To love, not to hate. Amen. And the darkness in our lives will disappear, and the new light, yung liwanag ni Kristo, ay siyang magliliwanag sa ating mga buhay. And that is the key. Amen. The love of God is the new light of Christ that will shine upon us. Napakaganda po, hindi po ba? Amen. Amen. The love of God is not selective. Amen. Hindi ko sasabihin na ko lamang ay kung nakasuot na po nag-black dahil naka-black ako. Ayan. Kung naman. Ang pag-ibig ko, hindi ko iniibig yung mga kamag-anak ko lamang. Hindi ko iniibig yung mga babae lamang o lalaki lamang, ang mga bata lamang, matanda lamang o bata lamang. Ang sabi ng Panginoon, ang pag-ibig ay dapat sa lahat. Maging ang mga kaaway mo. Sabi ng salita ng Diyos, ito po, Matthew 5:43 and 44, narinig ninyong sinabi,
ibigin mo ang inyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ito yung saying daw. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, pagpalain ninyo ang mga napupuot sa inyo, gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo, ipanalangin ninyo ang mga umaalimpusta sa inyo, at ang mga umusik sa inyo. Amen. Ang hirap gawin. Amen. It's a very hard thing to do. Pero do we have a choice? Pero mo yung kaaway mo, pananalangin mong yumaman, pananalangin mo ano yung buhay, pananalangin mong maging maganda yung relasyon niya sa kanyang pamilya, yung kaaway mo pananalangin mong lalo pang lumago sa pananampalataya. Pero yun talaga ang dapat gawin. Ang mga anak ng Diyos, yung po ang pagkakaiwalay natin sa mga anak ng kalaban. We are commanded by God to love everyone. Amen? God's law is summed up in love. Ito po, Matthew chapter 22, verse 37 and 40. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Jesus dahil dati po kasi lagi kong ginagaya si Marcos. Kaya sometimes hindi ko maano, nagbuboses Marcos ako eh. Okay, babasahin ko po. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Marcos, kung paus yun, paus. Amen. And the second is like this, love your neighbor as yourself. All the law and all the prophets hang on these two commandments. Pagkatapos mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kapag nagkaganon, hindi mo pagnanakawan yung mga kapitbahay mo. Hindi ka magsisinungaling sa kapwa mo, di ba? In other words, kapag ang pag-ibig ay nasa sayo, it will completely erase all wrongdoings. 1 John chapter 5 verse 3. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Tuparin natin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Kung gusto mong ipakita sa Diyos ang pag-ibig mo sa Kanya. Amen? Hindi kailangan ng Diyos na magsakripisyo ka. Amen? Alam po ba ninyo yun yung mga nagpaparaya sa pag-Semana Santa? Pinahirapan nila. Kasi sabi nila, bakit ginagawa yan? Dahil ako'y makasalanan. Gusto kong sabihin sa Diyos na ako'y talagang humingi ng tawad sa aking mga pagkakasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Sumunod ka sa lahat ng aking mga pinagutos. Sumunod ka sa mga commandment na sinasabi ko sa iyo. Yun ang pag-ibig na gusto kong gawin mo sa akin. Galatians chapter 2 verse 4 to 5. Ngunit, mayroon akong isang laban sa iyo. Ito ay tinaligdan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya nga, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga ginawa mo noong una. Ngunit kung hindi, paparian ako agad sa iyo at alisin ko ang lagayan ng iyong ilawan sa kilalagyan nito, maliban na ikaw ay magsisi. Magbalik ka sa akin na. Yung dati mo pag-ibig ay wala na, akala mo lang meron, pero wala na. And the secret hope of all of this, let me cherish you with so much love in your heart. Kaya malungkutin ka na, kaya wala na yung dating aura bilang isang anak ng Diyos, ay dahil yung dating mong pag-ibig ay nanghina. Amen? Ang gusto ko, anak, ay lumapit ka sa akin. At sisindihin ko yung ilawan na dati talagang nagniningning at nakikita ko ikaw na aking anak. Ay ang pag-ibig mo sa akin ay puro at dalisay.